first understand that Jesus Christ died for our sins, saved us, and we were justified because of Jesus. Not because of ourselves. Lahat tayo, kapareho lang tayo ng mamang sugatan, duguan, patay na, wala nang pag-asa. And Jesus Christ came to save us. Pag naranasan natin yan, maintindihan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y magsisimula ng panibagong series as we are to enter our anniversary month. No? Kaya ng ating titingnan ngayon sa ating pong maikling series, The Biblical Culture. Pero magfo-focus lang tayo sa bahagi ng konsepto ng culture. Kasi malawak ang kultura di ba? Malawak. Pero magfo-focus tayo sa isang bahagi ng konsepto ng kultura na ang tinatawag nating core values. Now, alam nyo, ang mga Christians noong mga unang panahon, kahit nung mga bago pa lang mananampalataya, meron na sila kagad na de-develop na kultura. Napakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Tingnan niya, so then, those who had received His word were baptized. Diba? Lahat ng nakatanggap sa salita ng Panginoon, nagpabaptiso. Tapos nagpabautismo, katulad ng ginagawa dyan kanina. And that day, there were added about, how many? 3,000 souls. Ang dami, no? Look at them, ha? Hindi sila tinitignan as 3,000 men, but they are seen as souls with body. Nakuha nyo? Now, ito pang karot niya. They were continually devoting themselves, ito na yung kultura nila, to the apostles' teaching, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Ang common na makikita mo sa talaga sobrang sigasig nilang matuto sa salita ng Diyos mula sa mga katuruan ng apostol at lagi silang nagpe-fellowship. At hindi lang yun, lagi silang nagbe-breaking of bread to remind themselves of the sacrifices of Jesus Christ na yung katawan ni Jesus at yung dugo niya para tayo iligtas at muli siyang babalik. Now, ito pa, and they pray. Yun ang kanilang naging kultura. Ito pang mapapansin niyo sa kultura ng mga unang Christians. And all those who had believed were together and had all things in common. Wow, walang swapangan. Bigayan sila, sabi ganoon. And they began selling their property and possessions, were sharing them with all as anyone might have need. Amazing, no? Bukas ang kanilang tahanan para sa kanilang mga kapatiran. Bukas ang kanilang mga kalampalad para abutin ng iba. Ganun na isa sa bahagi ng kanilang kultura noon. Now, tingnan niyo po, hindi lang yan ang kala. Then, tingnan niyo day by day. Gano'n kadalas? Araw-araw. With one mind, pupunta sa templo, sa magwo-worship, tapos magbe-breaking of bread sa bahay-bahay, parang D-group, at they were taking their meals together. Tingnan nyo with gladness and sincerity of heart. And look at the words, they were praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number and day by day, those who were being saved. Dahil sa kanilang kultura, lalo pong dumadami sila, lalo sila nakakaakit sa iba. Kasi sa totoo lang, gusto natin yung ganong buhay. Nakakainis ata yung buhay na parang hindi tayo totoo sa isa't isa. Ngingitian ka, kasi pagtalikod, bungiti-ngiti, bungi naman. Di ba? Parang ayaw natin ng ganyan. Gusto natin yung totoo tayo. Are you following? Actually, ang sarap pag natutunan natin ng biblical culture. Pero, para sa ating purposes, dito tayo mag-focus. Tingnan ninyo. Basically, yung ating mission. Importante yan, kaya may mission tayo, may vision tayo, may core values tayo, na I pray na tayo rin, we have our own mission. At ito itong mission na to, ito na rin ang maging mission ng buhay natin. Kasi yun naman talagang binigay ng Diyos sa atin Remember, kung wala kang mission, sigurado ko lagi kang konsumisyon. Hindi totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Maraming tao, ang daming pinoproblema. Bakit? Kasi wala silang direksyon, kasi pag may mission ka, nasisimplify ang buhay mo. Doon ka lang magko-concentrate. Diba? Hindi ka parang kung ano-ano, kung saan kalat-kalat yung utak mo, kung saan ka pupunta. Kasi walang ka mission-mission Pati paghahanap ng asawa, ang dami mong mapinpoint yung nararapat kasi may mission ka Pero kung wala kang mission, kahit sino magpa-cute, pwede na. At kung matanda ka na, di bali na kahit nakaka-cute. Diba? Kasi wala ka naman mission
Pero kung may mission ka, hindi ka natatakot kung walang dumating kasi it's better to be alone than to bring the devil along. Di ba? Importante yun kasi may mission ka eh. Anything that will help you to fulfill the mission, praise God. Kung wala, kalimutan mo na yan. Nakuha ninyo? Relax ka, hindi ka ganun din yung vision. Now, katulad natin sa CCF, may mission tayo, which is to honor God and make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers, which is part of our culture. Primary sa atin is to honor the Lord. In everything we do, in all our choices, ang inisip natin, is this honoring to God? Di ba? Halimbawa, itong verse na ito, alam nyo ba, prior to that verse, sa verse 18, sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng otoridad binigay sa akin. That's ang karugtong niya agad, therefore, anong ibig sabihin ni Jesus? Kasi habang sinasabi niyang lahat ng kapangyarihan binigay sa akin, yung mga nakikinig, pwede nilang tanggihan yung authority na yon. Pwede nilang tanggapin. Tama? Sabi niya, kung tinatanggap niyo yung authority na yon and you are agreeing with me, therefore, make disciples. Andiyan pa tayo? Parang, yes. Andiyan pa tayo? Ano, pag-isipan nyo, kahit laging pinoprofess sa iyong labi na si Jesus, Panginoon ko, and yet you have no desire and not even acting on it, like making disciples. Ano ba yung ibig sabihin ng making disciples? It's a process of bringing people to Jesus and helping them grow in their relationship with God. But to Christ-likeness. Para maging Christ-like sila, tutulungan mo sila. And for the purpose of what? Multiplication for God's glory. Yun ang proseso. Dinadala mo kaya, go, baptize, and teach them to observe. Yun ang making disciples. Natanong ko sa inyo, kahit sabihin mo na si Jesus Panginoon mo, pero wala sa isip mo yung making disciples, hindi mo ginagawa, hindi ako marunong, hindi mo inaalam, paano gawin? Apalagay ko, you're rejecting the authority of Jesus. Hindi kita ginajudge. Kasi yun ang sabi ng Lord if all authority has been given to me, and you accept that authority, therefore, make disciples. Okay tayo? Kaya, praise God, kasi sa CCF, seryoso tayo dyan. Kasi sabi ng Lord, and He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of service. Kaya may mga training tayo. Kaya tayo may Let's Connect para gabayan natin yung mga tao in fulfilling the Great Commission. Okay ba yan? Yan dahil yung mission na yan ang nagdidikta ng dahilan natin bakit tayo nag-e-exist. Okay po? Ngayon, if we faithfully live out, talagang tapat natin pinamumuhay, yung dahilan natin ng existence, yun ang ating magiging vision. To see a movement of millions of committed followers of Jesus. Hindi natin hinahangad na maraming magsabi, Christian na ako. Hindi. Are you a committed follower of Jesus? Yun ang hangad natin. Kasi walang blessing nang walang commitment. Walang blessing dun. Kaya ang hangad natin, committed followers ni Jesus, kasi maraming hindi nag-e-enjoy kay Jesus, hindi sila nakatodo Kalahati kay Jesus, kalahati sa mundo, hindi nila ma-enjoy. Kaya hindi nila makita ang himala ng Panginoon. Now, tingnan nyo dito. Then you can see this, talagang they're gathering small groups kasi dun sila nag-grow together, transforming lives, families, communities, and nations for the glory of God. Diba? Ngayon, etong ganda. Because of this mission and vision, anong pinapahalagahan natin? That speaks about our core values. Ito yung ating priorities. Ito yung magdidikta ng ating mga desisyon. Ito yung magsasabi sa atin anong dapat nating gawin. Kaya naman, nagkakaroon tayo ng unity dahil meron tayong common set of values na tumutulong sa atin at naggigiya sa atin ng ating mga pangunahing bagay sa ating palakarin sa Diyos. At yan ay galing din lahat sa salita ng Panginoon. Hindi ka malilito. Maging sa mga doktrina, para hindi ka malito, meron ng basic fundamental dyan na hindi ka pwedeng humiwalay dyan kasi yung message ng gospel, hindi natin inimbento. Sabi nga ni Paul, if we or an angel from heaven
preach to you a different gospel that we preached to you from the very beginning. Kasi it was revealed na kahit ako, pag binago ko yan, sabi ni Paul, pagkasumpain ako, kahit yung anghel hindi pwedeng baguhin because it's already been revealed that the gospel is Jesus Christ, no one else. Are you following? Kapag ka nag-aaral ka, doon ka lang nakaangkla sa pinaka-core. Nakuha ninyo? Hindi ka mag-iimbento ng kung ano-ano. Hello? Andiyan pa kayo? Okay, so balik tayo dito. So may core values. Tayo naman, anong core values natin? Lahat ng gagawin natin to honor God and to accomplish the mission, ito tayo. Love. Di ba? Sabi naman ni Jesus, di ba? They will know that you are my disciples or my followers because you have love for one another. Kaya naman, yung acronym na love din ang ating core values. And I pray na ito rin maging core values natin sa bahay. Kasi Christian tayo eh. Ano yun? Love God, love others, obey God's word and authorities, volunteer your time, talent, and treasure, meaning we are delightful in serving God, and we are engaging the family. Kasi kung yung gospel hindi magiging totoo sa pamilya, ay nakos, ano pang saysay niyan, di ba? Kasi dapat totoo muna yan sa immediate natin eh. Yes, hindi ka agad nila natatanggap, pero it will affect them eventually. Okay? Now, balik tayo dito. So dito muna tayo magsimula sa love God, love others. Okay tayo? Pakisabi mo sa tabi mo, love God, love others. Now, bakit yan importante? Bakit yan core values? Bakit yan importante sa atin? Bakit importante yan sa Diyos? Now, kanina binasa natin yung kwento ng The Good Samaritan. Doon pa lang, malaintindihan nyo na kung bakit yan importante. Tingnan natin. Sabi niya, and a lawyer stood up and put him to test saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ang buhay natin, napakaikli. Kaya, ang tanong sa atin, kaya iba sa atin tatanong, pag namatay ako, saan kaya ako pupunta? Natanong niyo ba yan? And siyempre, sino pa naman ang gustong pumunta sa impyerno? Sabi nila, hindi totoo yan. Sana nga na hindi totoo. Malalaman mo pa pag namatay ka. Okay ba yan? Hello? Kasabihin natin, hindi totoo. Walang nawala sa'yo kung sumunod ka kay Jesus kasi naging maayos ang buhay natin. Nakuha? Pero, paano kung totoo? Alam mo, isa sa ang matalinong tao, he prepares for the worst and expects the best. Are you following? Isang prinsipyo yan sa buhay. Kung magpe-prepare ka, i-prepare mo yung sarili mo sa pinakamatindi. Tapos, para umasa ka ng pinakamabuti. Okay po? Yan ang sikreto ng matatalinong tao. And naniniwala ko matalino ka. Sabi mo sa katabi mo, alam mo matalino ka eh. Kaya prepare for the worst and expect the best. Okay ba? Maging matalino ka. Pero yung mga simple, ayaw mag-isip, bahala na. Basta mag-enjoy na ako habang nandito. Okay lang. Kung hindi, hindi lang sana eternal. Pag sinabi mo eternal, what is 80 years compared to 1,000 years? 1,000 years compared to eternity. Kaya wag natin sayangin ang buhay. So this person is asking Jesus, pero ang totoong kanyang dahilan, hindi naman para talaga alamin eh. Ang kanyang dahilan is to put Jesus to the test. Kasi si Jesus seemingly, ang dami niyang mga tagasunod na mga makasalanan. Yung tipong kilala sila, notorious silang makasalanan. In fact, doon sa chapter 10, inutusan niya itong mga alagad niya to spread the gospel as gospel's messenger. Sila yun ginawala. Pero dito, biglang, etong nakita nung lawyer, ganun lang ba kadali yun? Yung tax collector, biglang maki-Jesus na, tapos nagtuturo na ng kaligtasan. Ganun lang ba kasimple yan? Itong dating mga pusakal, mga makasalanan, talagang kilalang mga walang kaalaman sa Biblia. Ngayon, eto na siya. Kaya yung word na lawyer dito, hindi ito abogado, nakapareho sa atin. Ang lawyer dito is considered to be the Bible scholars at that time. Kasi ang kanilang law is the Old Testament law, the Mosaic law. So, expert sila dyan. So, alam nila na hindi pwedeng hindi mo sinusunod lahat to. Kaya ang ginawa niya, para saan? Para i-trap niya si Jesus. Para subukin niya si Jesus. And he said to him, what is written in the law? Si Jesus, binalik sa kanilang tanong. Hindi naman ako naparito para suwayin ng batas eh. Si Jesus naparito para tuparin ang batas.
na hindi natin matupad-tupad, na susundan natin. Kaya ang ginawa ni Jesus, ini-expect niya sagutin ni Jesus, basta sumunod ka lang sa akin, okay na yan. Sabi niya, katulad nito mga ginagawa nito mga tao na to, sumusunod lang sa akin. Okay na yan, ligtas ka na. Huwag mo na intindihan yung Mosaic law na yan. Wala yan. Akala niya ganun ang gagawin. Hindi. Ano ba nakasulat sa kautusan? Napansin niyo ba yan? Binalik niya yung tanong. Pansinin niyo yan din ang ginawa noong, yung young rich ruler. Kung naalala niyo pa. Yung young rich ruler sa Mark chapter 10, ganun din ang tanong sa kanya, Lord, how can I inherit the eternal life? Anong sinasabi ng kautusan? Hindi niya sinisira yun. Kasi sinabi niya, how does it read to you? Now, hindi naman ma-recite ng lawyer yung 700 rules, no? Ang sabi niya, alam nila how to summarize it. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. O, di ba, maliwanag? Alam nila yung summary. In fact, tinanong din si Jesus dyan ano yung greatest commandment? Sa Matthew chapter 22, ganun din ang tanong. Teacher, which is the great commandment in the law? Ganun din ang sagot niya. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your souls, with all your mind. This is the great and foremost commandment. At anong dinugtong niya dyan? Sabi niya doon sa dinugtong niya, and sabi niya, and the second is like it. Kapareho nung yung pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Sabi niya, lahat ng batas, nakaangkla yan sa pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong isip. At yung pagmamahal mo sa kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niya yung law na yan, napaka-logical. Alam mo bakit? Ganito. Kung ang kaluluwa mo, ang isip mo, at ang iyong lakas, ang puso, galing sa Diyos, di ba't dapat lang ibalik natin lahat sa Kanya yan? Kaya nung sinagot siya, anong sagot ng mama? Sabi niya, and he said to him, you have answered correctly. Do this and you will live. Now listen to this. Gusto niyo maligtas? Importante kay Jesus yung love sa Diyos at sa atin. Gusto niyo maligtas? Sabi ng Lord, itong paraan niyo. Bibigyan ko ng paraan. Gawin mo yung pinag-uutos. Huwag mo lang alamin. Gawin mo. Perfectly. Gawin mo. All of your heart, all of your mind, all of your soul, all of your strength. Pag nagawa mo yan perfectly, from the time you were born to the time of your death, you're saved. Sabi mo sa katabi mo ngayon, alam ko na hindi ako ligtas. Dahil walang nakagawa niyan. Kahit ako, hindi ko nagawa yan. So itong mama ngayon, dapat sinabi na lang niya, Lord, mukhang malabo, mukhang hindi ako maliligtas. Mukhang hindi ko kayang i-justify ang sarili ko. Pero alam niya yon that he could not do it. Kaya ang ginawa niya, look at the words wishing to justify himself. Di ba? Parang ganito. Sabi niya, he said to Jesus, and who is my neighbor? Parang ganito, Lord, kung ang hirap po niyan. Hindi ko po kaya yan, yung all. Total pareho naman yung sa neighbor, di ba? Bigyan mo na lang ako ng bare minimum. Sa neighbor na lang tayo mag-usap. Baka doon, pasado ako. Nakuha niyo? To justify myself, para maging katanggap-tanggap ako sa iyo, bigay mo ako doon sa pinakamaliit. Neighbor lang, yung kapitbahay lang. Sino ba yung neighbor ko para mamahal ko? Kasi sa utak nila, yung katribo ko, neighbor ko yan. Yung Moabita, iba yan, hindi ko neighbor yan. At least hindi ko na yan pananagutan. Yung mga Ammonites, hindi ko rin yan pananagutan, okay na ako dyan. Kumbaga, ito lang ang akin. Tama kaya ako? Sinong neighbor ko? Nakuha niyo? Parang pinapakita niya, ito na yung pinaka-bare minimum. Si Jesus naman, nakakatuwa si Jesus Kwento niya ngayon yung Good Samaritan. Common na sa atin yan, tama? Now, papakita ko sa inyo na hindi natin masyado naintindihan ito mga ito, ha? Bakit kamo? Kasi, ang sinasabi ni Jesus, ganito yan, itong ikikwento ko sa iyo, hindi mo yan kakayanin nang hindi mo muna naintindihan na na-justify ka. Somebody has justified you before God. Yung word na justify, para maintindihan nating lahat, para maging tama yung relasyon ninyo.
Ganon din tayo sa Diyos. Ang laki ng utang natin. So, paano ko ngayon maaayos sa Diyos? Kaya Lord, pwede po ba? Ano yung bare minimum? Sino yung kapitbahay ko? Kasi kung yung second law, likewise, the second is this. Ibig sabihin, pantayan, halos pantay. So, kung pantayan, di ibig sabihin, pag nagawa ko to, pasado na ako. Nakuha? Kaya sino po yung kapitbahay ko? So, balik tayo ngayon. Kwento ngayon ni Jesus. Alam niyo na yung istorya nito, no? Di ba, hindi ko naman Kasi sabi niya, Jesus replied, a man was going down. May pababang mama mula sa Jerusalem patungong Jericho. Ay, nako. Nahulog sa kamay ng mga magnanakaw. Hinubaran siya, binugbog, iniwan na halos patay na. Na-imagine nyo na yung sitwasyon. Okay? Ngayon, yung lugar na yon, delikado talaga yung lugar na yon. Kaya hindi ka maglalakbay doon sa alanganing oras. So, kumbaga, kung sa lugar natin, ito yung nakakatakot na lugar. Hindi ka pwedeng hindi nag-iingat dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yung saserdote or priest, siyempre yung priest, alam yan na alam yung batas at sumusunod sa batas. Tama? Pababa din doon sa road. At nung makita siya, anong ginawa? Nilagpasan. Doon siya sa kabilang gilid. Kumbaga, patay, no? May patay. Kung ikaw nakita mo, parang hindi pa naman patay. Parang kaka-hold up lang dito Parang kakagulpi lang. Nandiyan pa yan. Teka, umiwas. Doon siya dumaan sa gilid. Nagmamadali. Maraming espekulasyon. Maraming sabihin nila, ayaw marumihan, o kaya naman nagmamadali rin sa pamilya, baka may emergency rin. Hindi natin alam. Basta maraming espekulasyon. Basta isang alam lang natin, iniwasan. Tama? O ito naman, yung Levita, ganun din. Yung Levita, ito yung mga naglilingkod sa templo, they know the law. Ganun din ang ginawa. Umiwas din. Marahil kapag nakikinig kayo, ano masasabi nyo? Sama naman tao niyan? Alam nyo, sa totoo lang, pareho lang natin sila. Yan. So, ganito yung Samaritan. So, pero pabalik siya, nakita niya yung mama. Tingnan niyo naman ang ginawa niya. Came to him, bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them, and he put down his own donkey and brought him to an inn and took care of him. Ang una niyang ginawa, he felt compassion on him. Naalala ninyo? Then, anong ginawa niya? Came to him, nilapitan. Teka, hindi mo ba naintindihan? Mapanganib yung ginagawa mo. Hindi niya inintindi yun. Ang inintindi niya, ang kanyang isip, hindi yung panganib, kundi yung tao. Hello? Nandiyan pa kayo? Iniwan. Ano pa binandage pa? Di oras na naman yan. Dinumihan niya yung sarili niya. Tapos, kaaway niya to, hindi to yung nagmamahal sa kanila. Ito pang ginawa, pagkatapos ni bandage, binuhat, nilagay pa sa kanyang asno. Hindi naman sila pwedeng sabay ng sumakay sa asno. Ano ibig sabihin yan? Siya pa ngayon na maglalakad. Kumbaga, sinakay mo na sa kotse mo at ikaw pa yung maglalakad para lang maisakay mo siya comfortably. Tapos inalagaan mo pa siya. Tapos nagpunta ka pa sa hotel. Anong ilagay mo sa hotel? Nagbayad pa siya ng 2 denaryo at binigay sa kanyang innkeeper. Now, naalala niyo kung magkano ang isang taong sweldo? 300 na denaryo. So, yung 1 denaryo, parang 1 araw na kita mo. Hello? At ang bayad sa isang rental ng inn, 1 denaryo para sa 1 buwan. Kaya para magbigay siya ng 2 denaryo, nagbayad siya ng 2 buwan na advance. Para lang makarecover yung maalagaan. At ang sabi niya pa, ang bilin niya pa, pag-isipan niya, ang bilin niya pa, alagaan mo siya, at kung meron ka pang ibang gagastusin, pagbalik ko, babayaran kita. Okay tayo? Now, be honest. Kung tayo nasa ganun sitwasyon, gagawin natin? Sa totoo, hindi madali ito. Alam niyo, pero ito kapag ikaw ay alam mo na naghirap ka, tapos nagtiyaga ka, yumaman ka, pag may nangailangan lumapit sa'yo, ano sasabihin mo? Abay, magtiyaga ka. Nagtrabaho ako naghirap ako. Pero kung ikaw ay umunlad dahil may tumulong sa'yo, may nagmahal sa'yo, you were somehow helped to be justified, magiging mapagbigay ka.
Yun ang normal. Tama? Magiging mapagbigay ka. Kaya kung ang isip mo na magagawa mo to nang hindi mo unang kinikilala na si Jesus muna ang dapat na nagmahal sa'yo at naranasan mo na si Jesus ang nagligtas sa'yo, hindi natin to kayang gawin. Pero kung talagang tayo ay Christian, na intindihan natin yung ginawa ni Jesus sa atin, imposibleng hindi natin to magawa. Nakuha natin? Hello? Andiyan pa kayo? Bakit? Kasi alam mo, naligtas ako by the grace of God eh. Kaya alam mo kagad na yung pag-ibig ng taong akala nila naliligtas sila para pag ginawa ko to, maliligtas ako, alam mo na hindi niya naiintindihan ng kanya sinasabi dahil hindi mo to kakayanin. Na i-risk mo yung buhay mo para sa ibang tao. No way. Unless you understand that you have eternal life. We must first understand that Jesus Christ died for our sins, saved us, and we were justified because of Jesus. Not because of ourselves. Lahat tayo, kapareho lang tayo ng mamang sugatan, duguan, patay na, wala nang pag-asa. And Jesus Christ came to save us. Pag naranasan natin yan, maintindihan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Are you following? And obviously, yun ang ating gagawin. Kaya nakakalungkot sa maraming Christian, hindi sila ganoon. Now, tingnan natin to. Balik tayo dito. So, alagaan ninyo. At sabi niya, ang tanong niya kagad, sino sa kanilang tatlo ang naging kapitbahay? Ang sagot kanina, sino yung kapitbahay? Sino yung kapitbahay sa kanilang tatlo? Baliktad, no? Sabi niya, doon sa tatlo na tumulong doon sa biktima. At ito sabi niya, the one who showed mercy toward him. Look at the words. Hindi niya sinabi, yung Samaritano po. Kasi galit nga sila ron. Yung nagpakita ho ng awa. Hindi niya binabanggit yung pangalan. Parang kumbaga kung galit ka sa isang tao, na siya yung gumawa, siya yung bida, hindi mo mabanggit yung pangalan. Si Jose po. Hindi, yung pong tumulong. Ganun lang eh. Nakuha, sobrang, ganun siya kasarap. Sabi ng Lord, go and do the same. Sabi niya, kung talaga naintindihan mo yung justification mo galing sa Diyos, magagawa mo to. Now, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po. Then I will end. Para mabilis tayo. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, ito napaka-importante. Kaya a new commandment I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya magagawa mo lang yung loving others kapag as I have loved you. So you must love one another as I have loved you. If you have not experienced the love of Jesus, it is impossible for us to love others. Are you following? Loving others the way the Good Samaritan did it. Paano? With compassion, na parang ang ibig sabihin ng compassion, yung kagustuhan mong kasiyahan niya, kasiyahan mo rin. Yung pain niya, pain mo din. Nakuha? Thus you took care of him. Kaya nga, loving your neighbor as you love yourself. Napaka-practical, di ba? Hindi niya sinabing mahalin mo, na kumbaga, na hindi mo mamahalin sarili mo. Ang sinasabi niya lang, as you love yourself, kung ano yung magiging kasiyahan mo, at tapunta sa kanya, kasiyahan mo rin yun. Di ba? Pagka sila ay nagtagumpay, parang feeling mo, masaya ka rin kasi nagtagumpay na siya eh. Nagtagumpay ka na rin. Kasi kumbaga, ano yung kasiyahan mo, kasiyahan nila, kasiyahan mo na rin. Yung pag-ibig, hindi sentimental yan eh. Hindi yung I love you. Hindi. Ito yung willingness natin to sacrifice at hindi natin iisipin yon kung alam natin walang buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, alam natin hindi natin nakamtan dahil magaling tayo, mabait tayo. Because Jesus Christ died for us and He loved us. Kasi siya ang nag-demonstrate ng pagmamahal ni God that while we were yet sinners, enemies of God, He died for us that we might find reconciliation with God. Yun ang pag-ibig ng Diyos. At sa marami, hindi natin makita dahil swapang tayo, iniisip natin, hindi, ligtas ako dahil mabait ako. Kaya nga, sabi ni Jesus, if this lawyer realized na ako yung magfulfill at magja-justify sa'yo, hindi aaminin mo lang kailangan mo ako. Pero inantay yun ng Diyos kasi hindi na natapos. Kasi sabi niya, be a neighbor to anyone. Be someone willing to give your compassion, your care, and your
costly or sacrificial love in order for that person to recover from his predicament. Kapatid, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Mahirap mag-join ng D-group kasi isipin natin, busy ako eh. Dami kong trabaho. Wala kaming kakainin pag hindi ako magtatrabaho. Ibig sabihin, ang seguridad mo, nasa sayo pa din. Nakakalimutan mo ang Diyos na may kakayanang magkaloob ng ating pangailangan. Marahil lang sabihin natin, puro chismoso lang naman yan. Mayroon pa naman pintuan para sa isa pa. Na chismoso rin. Hindi, ibig sabihin, hindi. I-chismis ka. May mababago ba sa ating pagkatao kung ikikwento nila tayo? Wala naman eh. Dahil wala naman na tayo papatunayan nila ang buhay na natin ay sa Diyos at kay Kristo Jesus. Nakuha ninyo? Kaya ang pag-ibig na ito ay imposible nang hindi natin naiintindihan ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga sariling buhay. Kaya hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Si Jesus ang nagmahal sa atin at dahil sa Kanya, binigyan niya rin tayo ng kapangyarihan magmahal sa iba. Amen po? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng iyong sarili. Kung inaakala mo na dahil mabait ka, nagpapakabait ka, tatanggapin ka ni Jesus, nagkakamali ka. Hindi natin kaya ang standard ng Diyos. Kung kaya't si Jesus ay naparito upang tuparin ang lahat ng requirement ng batas nang sa gayon yung godly pardon ng Diyos ay ipagkakalob niya sa mga mapagpakumbabang aamin na kailangan nila si Jesus bilang tagapagligtas. At ibabalik ang kanilang buhay para sa layunin ng Diyos. Nagsasabing, Panginoong Jesucristo, kayo na ang Panginoon ng buhay ko, kayo na ang masusunod sa buhay ko. At salamat din na kahit sa pagkakataong kami inadarapa, ay kami po ay ibabangon ninyo dahil kami po ay sa inyo. At dahil dito, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay ito'y magiging aming bahagi ng aming core values at kultura sa buhay na ito dahil sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Mga kapatid, kung totoo yan at yun ang nararanasan mo at yun ang talagang inaamin mo, bakit hindi ka magpakumabang aminin kay God, Lord, kailangan kita? Itaas mo kamay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi ko na kailangan patunayan na para maligtas ako, para ma-justify ko yung sarili ko sa inyo. Inaamin ko pong di ko po kaya. Inaamin ko pong di ko kayo minahal ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Inaamin ko po hindi ako nagmamahal sa ibang tao kapareho ng pagmamahal ko sa aking sarili. Hindi ko po kaya. At Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon. Tinatanggap ko na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay mapatawad at mabigyan ng kalayaan at bagong buhay. Kahit naman Panginoon, sakupin niyo ako ng banal mong Espiritu nang sa gayon ang pag-ibig sa ibang tao, sa pag-ibig sa aking kapwa, ay mag-uumapaw mula sa aking puso dahil ito ay pag-ibig na galing sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kung may mga tao akong kinasasamaan ng loob, ibinibigay ko na sila sa inyo. At turuan mo kong mahalin sila tulad ng pagmamahal mo sa akin. Salamat aming Ama na kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming Ama. At kayo rin, Panginoon, ang aming masidhing tagapagmahal, na tunay kayo po ang aming lover. Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty, for your love and faithfulness. Thank you for giving your Son, Jesus Christ. And thank you for giving us the Holy Spirit to empower us and to live out the Christian life. Salamat po aming Panginoon. I pray for to bless your people and allow us, Father God, to always meditate on your love, that we may always love others the way you loved us. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen.